The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Inaabangan ko kayo, medyo tumahimik kasi. So welcome po mga kaibigan sa ating Farmer's Talk. Araw po ngayon ng Martes at syempre balik trabaho na po ang mga galing sa bakasyon at nagboto-boto. Bumoto ba kayo lahat? Yes, we did. Pero may tanong talaga ako dyan, nanalo kaya si Wisely? Si Wisely? Oo naman. Lagi siguro vote Wisely. Parang hindi siya nananalo kahit kailan. Para i-gift na lang natin sa sarili natin. Sample alam po. Sa pananaw ko lang, hindi siya nananalo. Alright, so ito po ang tiyak na panalo kayo. Pag umattend kayo ng seminar natin this month sa May 25. Ayan, inaanyayahan po ang lahat sa pre-seminar tungkol sa pag-aalaga ng patabaing kambing. Ito po ay gaganapin dito po sa main office, Boulevard Street, Villa Carolina 1, Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. Alas 8 po yan ng umaga at huwag niyo pong kalimutang magpalista dahil libre po. May libreng popsicle. Kahit magsama po kayo ng kahit kagano karami pa po yan. Kung tingin nyo po masikip, magpapagawa kami ng bago. Paulit-ulit na ako dyan. Yaman talaga ng Sir Daryl, oh. I-click na lang na. So, magpalista na po at yung mga kasama niyo, palista niyo rin pangalan, ha? Yes. Thank you. Ngayon naman tayo, pupunta na sa ating paksa. Eto na po. Yan, topic natin for today is paano mapataas ang bilang ng mga winners o maiwawalay na biik para kumita. Ano-ano ang mga sakit na dapat maiwasan sa pag-aalaga ng biik? Yun. Ano ang sasabihin mo sana? Buik. Pwede ka na malunok yung biik. Diba? Bubit. Buik. Oh. Kung bagitin. Alam ko, yun yung ano daga. Maliit na daga. So, biik ang ating pag-usapan at syempre yung pagkasilang hanggang iwalay. Marami kasi ang mortality dyan. Yes. Kaya pag-usapan natin, paano ba maiwasan yun, di ba? So, paano natin patataasin ang bilang ng mga maiwawalay natin? Hindi porket tuwan-tuwa kayo nakapagsilang 16, 20 piraso. Ang tanong dyan, umabot ba hanggang walay? Yes. Marami po kasi dyan, diba? Nanganak ng 18, 20. Tapos ipagmamalaki na nila sa mga kapitbahay nila. Oh, daming anak ng biko. Pagwalay naman, na natitira, halos lagpas, mababa pa sa kalahati. So, kumbaga, hustoy natin ang tamang pag-alaga, pag-aralan natin ngayon, paano pataasin po yan. Siyempre, una nating itatanong ay yung kahulugan po ng winners o pagwawalay. Yan, winners, biik na walay na o nakahiwalay na sa inahin nila.
Inaawat na sa pagdede sa inahin, sa halip ay pinapakain na sila ng pure solid food o feeds. Sa Pilipinas, ang edad ng pagwawalay ng biik sa inahin ay kapag 25-day old na hanggang 45 days old na mula pagkasilang ang biik. Meron namang ilang lugar sa bansa na ang pinagbabasihan ng pagwawalay ay hindi edad ng biik, kundi ang timbang ng biik. Kapag 10 kilo na ang biik, ay iniwawalay na sa inahin. Ayun. Oo. Iba-ibang practice nila eh. Correct. Oh. So, sa ibang lalawigan, tingin-tingin lang. Di ba? O pwede na, malaki-laki na. Oo. Pero walang timbangan yun. Wala. Estimate lang. So, kailangan nating maintindihan kung kasi may mga bago tayong mga nag-aalaga pa lang, mga partners, iniisip nila o tinatanong nila kung anong edad daw ba, anong timbang daw ba ang dapat pagwawalay. Kailan nila iwawalay sa nanay. At paano ang pagwawalay? Meron ba tayong procedure doon? Yung sa alam nga namang hablutin mo na lang sa pagkakadede, walay ka na. Dito. Paano bang Ang ano doon? sabi, dun sa mga eksperto, ang mas maganda, ang inahin ng iwawalay mo. Siyang Oo, ililipat. Para, siyang ililipat. Kasi yung mga biik, ang iwawalay mo. Kasi magkakaroon ng stress doon eh. Yes. Lalo kung ang mga biik ay madami. Aha. Tapos may pagkakataon pa, yung mga nursery pen mo, is malayo doon sa paglilipatan. Yun yung nagkakaroon ng medyo stressful or yung winning lag na tinatawag. Winning lang. Saka isang factor pa rin po dyan yung, baga po, pag iniwalay nyo yung mga biik, dapat po kasi, maraming practice po kasi, lalo na sa mga researchers po natin, ng iba po pala, meron dyan, ang winawalay talaga yung inahin. Kasi nasasanay na po yung mga biik dun sa lugar. Yung kung saan sila nakalagay, kung anong temperature nila, kung Kaya tama yung sabi ni Ma'am Ane, yung inahin ang ang iwawalay. Kasi kapag Ihiwalay inalis mo. pa po ng bagong adjustment na naman po sa mga biik. Oo. So dun po nagsisimula yung stress, sabi nga po. Pero sa malalaking farm, ang ginagawa nila, yung mga mismong biik ang winawalay. Kasi minsan may ipitan, di ba? Tapos may ganun-ganon, tapos nakakadede siya. Nakadesign na kasi yung kanilang Kulungan. sa inahin. Doon lang. Pero winawalay nila yan. Yung iba naman, medyo malapit lang eh. Tawid lang eh. Step lang. Siguro dapat natutulog yung mga biik pag yung nanay ang inilayo. Ngayon, kung yung biik naman ang ilalayo, Talaga. ay, mapakialam yung nanay niya. No? Wala naman kayong inahin. Tuwa pa siya, eh, no? Yan yung ang ipapaliwanag natin kung ang farm nila is malaki o hanggang saan yung place na iwawalay yung biik para maiwasan yung gantong stress sa mga Oo, kasi nakaka-stress po yan. Alam nyo ho, mamaya babagitin natin yan. Kasi isa yun sa dahilan. Kaya may mortality. Okay, so, nalaman na natin kung ano sabihin ng winner sa walay. Sabi nga nila ay merong namamatay minsan. Hindi umaabot sa pagkawalay. Minsan ganito ang nangyari. Ayan, bilang ng biik na isinilang na buhay. Ganyan, 6. Tapos, may bilang ng biik na buhay at naiwalay. Naging 3 na lang. Ano nangyari doon sa tatlo? baka lumusot. Baka may separation anxiety, ayaw may walay sa nanay. Ang sagot yan nasa pangatlo. At ayan, yung bilang ng biik na namatay bago pa maiwalay. Yun. Okay. Ilan? So, tatlo. Tatlo na lang. Galing ng 50% bata. ang ratio niya. Kaya nga. So, maraming dahilan po at yung dapat mapag-aralan natin at maiwasan. Ayan. So, narito na po ang mga dahilan. Mga kaibigan, hindi na tayo pakatagal. Ayan. The most critical period in the life cycle of a pig is from birth to weaning. On the average, about 2 pigs per liter are lost during this period. Ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng biik, unang-una po dyan yung pagkakapisa, crushing. Baga po yung nanay, di ba minsan yung mga nanay basta-basta na lang humihiga. Binabagsak yung katawan. Binabagsak yung katawan. Left, sisa. Hindi nakareact kaagad yung biik. Nadaganan, patay. Nadaganan, oo. Pangalawa dyan yung pangangat-ngat ng inahin. Pangangagat. Ay, pangangagat. Kasi pag, alam mo, Pag kinagkat yan, puro sugat lang yan. Ulitin ko. Pangangagat ng inahin. kasi pag ninatgat mo yan, para kayo nagpagkat ng mga papel ng gano'n, no? Sige. Ang sakit doon, ha?
Kasi yung ibang mga inahin is kaya sila nangangagat dahil ayaw nilang magpadede. Bakit? Bakit? Nasasaktan kasi sila. Siyempre. Tapos, oo. May feelings din sila. Masyadong, syempre, ito yan eh. Number 3, kasama yan. Yan na. Pagdurugo ng pusod at infeksyon sa pagkaputol ng pusod, buntot at ngipin at pagkakapon. Yan connected yan sa number 2. Syempre, hindi tama yung pag-aalis natin ng ngipin, kaya ayan o, pusod at ngipin. Buntot at ngipin. Ayan o, buntot at ngipin at pagkakapon. So, kung hindi expert doon sa mga nag-aalis ng ngipin on yung buntot, so nagkakaroon ng infection. So, namamatay. Yun yung dahilan ng hindi masyadong pagkaputol ng ngipin, kaya sasaktan yung dede ng inahin. Isang factor pa rin po dyan kasi pag nanganak po yung inahing baboy, naturally, yung instinct na magiging agresibo siya. Maging parang territorial. Kahit naman siguro sino pagka bagong panganak ka, tapos irritable ka, masakit pa ang katawan mo, talagang mainitin ang ulo mo eh. Kung may lalapit sa'yo paloko-loko, kahit bata pa, agatin mo rin eh. Minsan kasi parang may postpartum pa inahin. Kaya minsan, ginangabgab-gagad yung bek. So, mamamatay, di ba? Ano pa ang dahilan? Ayan, pang-apat is anemia. Anemic. So, kulang sa Iron. So, yung biik, dapat ini-injection na ng iron. Ilang beses? Kailangan po 2 beses yan. Okay. First 2 to 3 days, kailangan first inject natin ng iron. And then, pagkatapos ng 2 weeks, kailangan may vaccinate ulit tayo o maglagay tayo ng iron ulit. Ayun. 2 beses ang kailangan natin. Kasi hindi siya nakakakuha ng sapat na iron doon sa nanay niya. Yes. Kasi naibigay na nung nanay yun habang buntis pa siya. Oo. So ngayon, kailangan nila ng dagdag kasi wala pa naman sila masyadong immune system na yes. matibay. Okay. Ano pa ang dahilan ng pagkamatay? Hindi na umaabot sa walay. Ayun, panglima po dyan, yung chilling or giniginaw ng labis. Pero ang opinion ko naman dyan, kapabayaan na ng farm owner yan or nag-aaral. Sa management. Management na yan eh. na yan. Kung alam mong hindi proper ventilated or sobrang lamig, lusutan yung hangin, di syempre gawin mo na ng paraan. Yes. Kasi ganyan, malaking factor talaga yung ganyan, lalo pa yung mga nagbababoy sa mga malalamig na lugar. May sagot siya, sabi niya, anong sabi niya? Yes. Ang recommend kasi, pagka anak ng mga biik, kailangan meron ka na ng brooder. May brooder ka doon, at least 100 watts. After 14 days, pwede mo na siya na ibaba ng 50 watts. Ayun. At least para kasi nga ang biik kasi wala pang yung hindi pa nagpo-functional yung thermoregulatory mechanism nila. Yung mga days na yung 1 day old. So kailangan natin i-supply o bigyan natin sila ng tawag doon Temporary, artificial heat. para ma-regulate yung body system nila. Kasi kailangan magaya yung init, yung warm na pakiramdam nila habang nandun sila sa loob eh. Yes. You have anything to say, sir? Yeah, isang factor pa rin po dyan yung kasi kailangan, di ba po yung, sabi nyo, kailangan maparehas yung init na nasa loob. Kasi meron silang pang environmental shock. Nangyari, syempre, parang ilang linggo sila, ilang na nasa loob lang ng Opo. sa loob lang ng tiyan, tapos bigla silang lalabas ng biglaan. Syempre yung Mas makikita ka pa, no? makikita pa, uy, ba't ito yung tsura ng nanay ko? Gulat na yun na po, magugulat sila. Tsaka yung shock na rin ng katawan. Kaya hanggat maaari, kailangan namimig yung yung environment na nasa loob ng tiyan. Yes. So, yan. Napakahalaga po na medyo i-check nyo yung ginagawa nyong pangangasiwa sa inyong mga alagang inahin tsaka biik para maiwasan yung mga mortality. Next. Yes, pang-anim yung isinisilang na mahina. Ayun. Ayan, hindi natin control yan, pero may magagawa tayong paraan Yes. para hindi magkaganyan. Oo. Isa din sigurong factor dyan yung habang pinagbubuntis siya nung inahin. Tawag dito, yung immune system ng inahin is mahina din na nadadala nung anak o kaya dun sa nutrition na binibigay natin sa inahin. Nutrition Saka mo medyo talaga yan. magaan yung biik. Yes. Yung kulang. So, kung from birth ay mahina na agad, medyo, kumbaga, matamlay, talagang baka hindi makasurvive, Yes. kung sa mga traditional way of managing. Alright. And So, then, next. So, yan, connected din dyan yung pang-7. Ay, konektado ba? Kasi hindi makadede ng maayos o kulang ang gatas ng inahin. Dahil syempre kung nutrient deficient yung inahin, malamang kulang yung maipoproduce niyang gatas. Oo. So ang effect din, wala ring makukuhang sustansya yung
biik. So magkukulang sa kumbaga yung kinakailangan niyang gatas na mainom. Isang Ayun. factor pa rin po dyan yung management natin. So, Yes. paano po kulang yung sobrang dami ng inanak, tapos kulang yung nipple. Siyempre, mag-aagaw. Ayun, oo. Management pa rin talaga. Mhm. Okay. By the way, we call that tits. Yes, Yes, opa. yes. Sorry. Okay. Pagpapatuloy po natin, ikawalo. Ayan. Yeah, related din sa 7 yan. Yung pagkagutom, starvation, or pagkauhaw. Ayan. Sige. Ito naman, Tapos connected din yung gusto mo. Ito naman talaga. Ang pagkagutom, hindi siya makadete. Oh, yes. Management din. Dahil meron siyang defect birth. Yun. Ayun, Ayun, ayun. napaka siya. Birth Baka siya. defect, oo. May birth defects. Minsan mga partners, yung birth defects na yan ay dahil sa minsan talagang abnormal yung itsura niya. Di ba nakikita naman natin sa internet yon. So parang hindi na siya talaga magsasurvive dahil hindi siya makain. Ano? Baka walang butas ang puwet. Di ba? So hindi na talaga yon. Marami pang dahilan. So, from there, nakikita nyo na agad kung may possibility na siya mag-survive o hindi. Sunod yan yung stress. Kabilang sa Nakakamatay. stress yung bullying. 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 Temperature. Bullying. Or ventilation. Yan. Nutrition at iba pa. Siguro doon sa bullying. Oo. Pambubuli. Pambubuli. Yun yung may mga, yung iba kasi pag mga biik, merong mas malaki, merong maliit. Oo. So, mas karaniwan, yung mga malalaki, parang hari-hari, na mas naaano nila yung maliliit. Kumbaga binabraso nila yung mga manlilit. Oo, Yung sa siga. Yung sa temperature naman, yun yung binanggit kanina na pagkalabas, aftershock siguro dun sa inahin, o kaya dun sa pabago-bago din ang panahon. Yan, kaya mahalaga yung ventilation. Ha? Nakita nyo naman sa ating nakasulat. So, yung ventilation, maaaring nakaka-apekto sa kanila. Mainit halimbawa, sobrang init, walang labasan ng hangin. So, na-stress sila. And yung bullying, may dagdag lang po natin na, di ba kapag laging may nambubuli sa'yo, naiinis ka. Yes. Nagagambala ka, hindi ka rin minsan makakain. Dahil sinisingitan ka niya lagi. Ayun. So, talaga may stress ka. And, ayan, maling timing ng pagbibigay ng vaccine dahil ginawa ito sa panahon kung kailan meron na itong sakit. Oo, nakakamatay yan. Ayun. Yun ang problema. Hindi na kasi mag-work yung epekto ng vaccine kung infected na yung biik. Mas magiging mataas yung pakaramdam ng biik dahil dun sa vaccine na ina-inject sa kanya. So, siguro hindi niya din... Kasi ang vaccine, mga kaibigan, binabanggit namin to sa inyo para magdagdag din tayo ng mga lalo pang kaalaman na kapag may sakit na ang hayop, lalo na pag ganyan, napakaliit pa niyan, hindi nyo dapat i-vaccinate siya kung kailan may sakit na. Ayun. Ginagawa yan as prevention. Yes. Parang sa atin din mga tao, 'di ba, yung flu vaccine na sinasagawa din ng DOH din sa atin, na parang hindi kung kailan may flu na tayo, tsaka pa lang tayo patuturukan ng flu Oy, vaccine. kasi introduce sa'yo pag vaccine niya, kung yan virus, Oo. ay di lalo kang babagsak nun. Oo. Kung bagsak ka na nga. Mhm. So, pakaingatan niyo yun, baka yun ang maging sanhi ng mortality. Yes. At kung halimbawa lang, may dagdag lang natin mga partners, kung halimbawa lang may sakit yung biik, no? At yun naman bakterya ang tumama, hindi basta sabihin antibiotic. Alamin nyo kung anong klaseng bakterya tumama at anong klaseng antibiotic ang ibibigay. So, andyan ang mga bet natin. And then, yung number 12, parasites o yung bulate. So, may proper timing din tayo ng pagpupurga. Kasi Ayun. pag ilang days lang yan, hindi natin pwedeng purgahin. Kasi nga, wala pang laman yung tiyan nila. Ganun ba? Hindi pa sila pwede? Hindi kaagad. So, dapat ang proper pagpupurga po sa mga biik is 35 days. Ayun. Yes. Kung halimbawa lang, wala pang 35 days tapos winalay ko na. Hindi ba dapat bago umalis sa akin, purgahin ko na? 30 to Pwede. 35 days. Pero doon kailangan na- ni Dad. Oo. Kasi may phase ng ang system kasi ng biig, lalo na kung 3 weeks yan, hindi niya pa kaya yung mga ibibigay nating mga katulad ng mga pampurga. Hindi pa nila kaya yung i-digest o i-absorb yun. Okay. Sabi niyo pa 30 days, 35 days. 30 to 35 Kailangan- days. For example, meron akong biik. Nakikita ko naman malakas, masigla, ganyan. Kailangan ba lahat dumaan sa pagpupurga? Yes. Hindi po ba pwedeng hindi dumaan? Or, di ba? Depende
ha, pero kasi mamaya na lang natin sasabihin kung standard or normal na pag-aalaga sa backyard, Yung normal. kailangan magpurga. Parang kasi yung first 3 weeks, nakakakuha pa ng colostrum niya o yung gatas sa ng inahin. Tapos yung iba kasi nag-i-introduce na yan ng after 3 weeks naglalagay ng solid food yan. So yung pag once na na-take ng biik ang mga iba pang feeds na galing commercial feeds, doon nagkakaroon ng ibang bacteria at doon nagkakaroon ng production ng parasite. Hindi naman basta, kung papansinin nyo ang 35 days, no? Hindi doon sa stage na first 3 weeks, hindi doon nagkakaroon ng parasite ang biik. Kasi nga, meron pa silang panlaban na nanggagaling doon sa inahin. So, hindi katulad nung mga 4 weeks na yan, nakaka-introduce na tayo ng feeds na doon naman usually nakukuha. So, yung pagpuporga po pala, parang tulong mo na lang sa kanila hanggat hindi pa sila nakakapag-develop ng immune system sa parasite na yun. Tama po ba? Okay. So, eto po yung isa pa na dahilan ng mortality. Yan, iba pang sakit na sanhi ay virus or bacteria katulad ng transmissible gastroenteritis or TGE and swine dysentery. Yan, pneumonia, scouring o pagtatae or maraming sanhi ng pagtatae. Yeah, magbanggit tayo tungkol sa mga sakit. Unang-una po, scouring. No? Ito madalas nakikita nyo sa mga biik at hindi na umaabot sa pagwawalay, namamatay na. Kasi napapabayaan ho natin. Ang masaklap niyan, kapag ho nagtaiyan o nagkaroon ng scouring, ay yan ho ang kasunod yan, mababansot na yan. Kaya nagtaka pa kayo, ba't nabansot? Ang history, balikan nyo, nagtai ba? Nagtai ng matagal. So, yung gamot na binibigay sa kanya, yung nutrition na nakukuha niya, napupunta lang para matulungan, ma-aid yung kanyang karamdaman. Hindi napupunta sa paglaki. Kaya nabansot na siya. At iba-iba ang pagtatae. Minsan, iba-iba ang kulay. Merong yellow, merong white. Lalo na yung white, yung milk scouring. Yan naman labis sa dede. Yes, kadalasan yun doon sa first 3 days. Makikita yan. Yan. Bakit? Kasi yung quality ng colostrum o yung gatas ng inahin hindi maganda. So, tapos medyo factor din yung una nating sinabi kung bakit namamatay kasi maliit yung weight. Tapos, yung pagkasilang nila, hindi kaagad sila nasuportahan ng colostrum. Kaya dapat pagkalabas, punasan natin yung ating mga biik, tapos magpadedi kaagad. Kasi mas nakakatulong din yung contraction ng paglabas ng mga mga biik. Once na nagdedi na yung isang biik. Mga napapairi. Yes. Mas nakakatulong sa paglabas ng mga ibang biik. Tapos, dahil nga yan mga biik na hanggang sa panahon ng pagwawalay, isa sa pagtatay din yan yung masyadong dugyot ang inyong mga kulungan, mga sahig. Yes, oo. Yan. Minsan, o kaya habulin niya yung pagkain ng inahin niya, ng nanay niya. Kaya hanggat maaari, bago manganak yung inahin, mag-disinfect po tayo dun sa mga kulungan. Kailangan malinis yung flooring, yung kakainan, medyo malinis talaga yung mga teats or ng mga inahin para pag once na nanganak, yung teats na dededehin ng mga biik, malinis, na-disinfect ka agad. So, less yung bacteria o totally walang bacteria makukuha yung mga biik natin. Biik. Yes, Tapos din po sir. yung management. Sa management din po ulit. Ano po yan? Di ba, nangalak na po, may mga biik. Siyempre, yung kadalasan, di ba, pag tayo may babuyan, may alaga tayong aso. Papasok ang aso sa loob ng kulungan, didila-dilaan yung mga biik. Hindi po advisable or sana wag papasukin kasi may madala rin po silang bacteria. Carrier po eh. So, ang nangyari, pagka nakuha ng mga biik yun, magkatay sila. Akala mo cute lang, pero unti-unti ka lang nalalagasan ng ano. So, pati yung dumi, ihi ng mga daga, yan. Tapos, kumakain na pala ng pig booster, halimbawa lang. Tapos, nando lang sa goma, gulong. O, tapos nandun yung daga, nakikikain din, nakikiihi. Delikado. At saka bukod doon sa iron, kailangan natin magbigay din ng extra vitamins o minerals doon sa mga biik. So, pagdating po ng dapat ng mga 10 days siya, pwede tayo magbigay ng B-complex sa 10 days. Siyempre, kasi konti-konti na, habang kasi dumatagal yung pag-ready doon sa mga inahin mo, babawasan yung mga nutrient na nakukuha doon. So, may mga period of
time, days na kailangan na magsusupplement tayo doon sa ating mga biik. And then, after 10 days, so B-complex yan. And then, pagkatapos yun ng 25 days, pwede natin turukan ulit ng vitamin B-complex ulit. So, Ayun. twice natin bigyan. Para at least meron na nga silang immune antibodies na nakuha sa inahin, pero i-supplement pa rin natin para mas mahumaba o mas makaproduce sila ng magandang antibodies. At may iwasan yung anemia, yung nabanggit Yes, natin isa kanina. pa. So ito, traditional, tapos dinadagdagan na namin ng new generation way to prevent mortality sa inyong mga suckling pigs Yes. o yung mga piglets natin up to winners. Kaya po sana ay nakakasunod po kayo sa ating talakayan para po may apply nyo sa inyong pag-aalaga. Yeah, so kung meron po kayong mga question, pwede po kayo mag-comment sa aming comment box. Sasagutin po namin kaagad yan. Pneumonia, nabanggit yan. No? Let us contribute mga partners kung paano maiwasan yung pneumonia sa level ng mga piglets na yan. Unang-una, syempre, yung nababasa. Binasa mo yung nahin, hinos mo pati yung biik na basa. Or yung ulan, hindi nyo inagapan doon sa kulungan nyo, mali na naman, ang mga setup nyo, nababasa sila. Or nahihiga sila sa basang side, pneumonia, abutin yan. So, lahat ng makapagdudulot ng wetness, lamig sa biik, iwasan ninyo. Hindi ba pa yun ang mga bet ng mga expert na yan na laging tuyo ang sahig, lalo na meron na kayong piglets. Oo. Saka ang recommend kasi na bago natin basahin, actually natapik na natin to yung mga bike kailangan 60 days Yun. o 2 months bago 2 yung months basahin. old. So hanggat maaari, simula hanggang hindi pa sa nakakatungtong ng 60 days, hanggat maaari, wag na natin silang babasahin. Kasi Ayun. yung time na yon, yung age na yon, hindi pa talaga sila nakaka-regulate ng thermoregulatory mechanism nila sa katawan. Kasi baka katulad ngayon, yung panahon ngayon, biglang uulan, tas sisingaw ang init, tas tayo ang tendency natin makapagbuhos nga kasi para medyo maalwahan yung iniisip natin, ay baka yung mga alaga ko, nainitan, medyo basain ko nga, baka yun ang thinking ng Kung iba itin yung kulungan nyo, hindi na kayo kailangan Baka pang sa araw basahin. lampinan pa. Diba? So, proper management pa rin. Magulat na lang kayo pag nilagyan pa ng polvo. Baby na. So, marami pang sakit na dapat maiwasan na mangyari, tumama sa inyong alaga para maiwasan po ang mortality hanggang sa winning. Yes. Okay, so, now, eto po yung isa sa pinakapangunahin nating dapat na matalakay para po i-apply na natin pati new generation. Yan, paano maiiwasan ang mortality mula sa mga isinilang na biik hanggang sa maiwalay sila? Una, ayusin ang nutrisyon. Una po dyan. Importante yan. Ayan. Alam mo. Siyempre, nutrition, ang sinasabi natin, sabi sa mga expert o sa mga trials, ang pinakakain nila, ang mga biik, ito yung dati sa mga pag-aaral, 1 day to 3 weeks. Puro ano lang yan, puro gatas lang na galing sa inahin. Pero sa new gen, ngayon, ang paglalagay ng solid food sa kanila, kailangan, pinapractice mo na yung 5 days old pa lang yung mga biik. So, magka dumedede ng gatas, tapos ika 5 days, medyo singitan mo na. Singitan mo. Konti-konti lang naman, pero hanggat maaari, huwag niyong pawawalan ng pagkain sa tabi. Kasi, trivia lang, alam niyo ba? Hindi pa. Kasi, dumedede yan after 50 to 60 minutes o almost 1 hour. Pagitan. Pagitan. After nun, titigil yan. After 1 hour, dedede ulit. So, yung 60 days or Masiba, 60 minutes na yan, kung meron tayong solid food after 5 days, konti-konti na silang matututong kumain. Kasi lalo na kung ang mga inahin natin, hindi sapat yung gatas na nakukuha nila. Kaya doon nagkakaroon din ng pagtatae. So, mahina silang kumain. As hindi maganda yung immune system nila. Yung pag-produce ng immune o antibodies nila ay hindi maganda. Kaya doon nagkakaroon ng madali silang tamaan ng infection. Paano ba yung pag-i-introduce? Yan ang pag-i-introduce na.
may mga sa merkado naman marami na tayong feeds na makukuha eh. Merong yung pellet, merong mismo ding liquid, Oo. kumbaga tinitimpla, Oo. tapos liquid na rin yung kakainin Pig booster nila. yan, Oo, ha? Okay. booster meron. Okay. And then, kung karamihan kasi yung nabibili natin sa merkado is pellet. Oo. Pwede natin basein yan, tapos ilagay natin doon sa mga teats ng mga inahin para matitikman nila yung solid na feeds na pagkain na ibibigay natin. Pag konti-konti na nila nai-introduce yan, maglagay na tayo sa tabi ng pakainan. So, alam na nila kung saan kukuhanin o kakainin. So, napapractice na sila o matututo na silang kumain. Ayun, tsaka yung nabanggit din before ni Miss Ana na yung mga creep feed, Oo, yung yun. yung pipiliin mo, yung parang yung taste niya at tsaka yung amoy niya, medyo kalapit na ng gatas ng ng Kasi inahin. mostly ang mga halos 30% na may milk yung ingredients yung feeds na yan. Kasi So, nga, parang- yung time na yon hindi pa nila kayang mag-introduce na hindi masyadong nakaka-digest. Oo. Kasi daw nagkakaroon ng diarrhea, Oo. so nagkakaroon ng stress yung kanilang digestive system. Kaya mas maganda rin na piliin mo yung palatable na Yes. feeds na ibibigay nyo. At saka yung madali siyang mabasa na kayang tunawin ng bituka ng Yes. baboy. Oo, tama. Pero ang tingin ko dyan, okay din po yung mga, okay, ang gaganda lang sir. Pero ang tingin ko dapat yung pipiliin ng feeds, yung masustansya talaga. Yes. Kasi nasa nutrition tayo eh. Mas masustansya yung feeds mo or nasusupply mo ng mga vitamins, mas makakapag-develop siya ng immune system para sa mga Oo. sakit, di ba? Kasi ngayon naman kasi sa merkado marami na tayong mapapipilian na creep feeds. So, mamimili na lang kayo kung anong brand. Ayan. Magtatanong lang ako, doon sa pagpapakain ng pig booster, kahit ano pang anyo niya, siya may liquid o hindi, Pellet, gano'ng karami ang dapat ipaubos sa kanila at huminto na sa pig booster? Hanggat hindi ba nawawala, dapat puro pig booster? Actually, ad libitum to eh. So, konti-konti lang kasi approximate mga 50 to 100 grams lang naman ang kinakain kada baboy. Pero habang tumatagal sila, umuubos na sila ng 200 grams per day. Bawat baboy pag yan nasa 2 weeks na. Oo. So, i-estimate mo kung ilan yung baboy, i-ano mo lang siya ng 50 grams kada isang baboy. I-times mo yung kung ilang baboy yung kakain. Oo. Tapos hati-hatiin mo na lang yan, pwede naman anytime na andyan lang yung feeds. Oo. So, Kung estimating ko, halimbawa, 4 kayo. Tawa siya. 4 kayong baboy ko na biik. So, hanggang ilang kilo ang dapat maipaubos kong pig booster bago ko lumipat sa pre? yan ay approximate yung sa atin na pinakita, 3 kilos per head yan. Talaga? Yes. Akala ko 1 kilo lang per head. Sa hanggang makalipat yan ng Hanggang sa hagre. makalipat. Oo. Meron tayong table na pinakita na computation. So, ano yun? 3 kilos. Approximate yan. Pwedeng bumaba pa o pwede pang tumaas. Depende sa Bago lumipat sa Yes, pre. bago lumipat ng hag pre. Ayun. Okay, so, kung ganon, paglipat naman niya sa pre-starter, kaya siya'y winners na o hindi pa, pre-starter na. Mga ilang kilo kaya ang makakain na? Isang sako ba? 25 kilos per Yung head? iba kasi, depende sa practice. Yung dalawang case yan. Paglipat ng hag pre, 1 bag or 25 kilos gada isang baboy. Oo. O yung iba naman, depende sa kilo. Habawa, naghiwalay ka ng mga 10 kilos, pag yan nag 20 kilos, 25 kilos, isi-ship mo na yan ng hag pre. O isi-ship mo na yan ng starter. So, yung between 10 kilos to 25 kilos, hag pre pa yung kakainin niya. Ganon, depende. Kasi dalawa, yung practice ng mga farmers, yung iba, ang backyard kasi, ang alam ko, depende sa kilo. Pero sa mga matataas o commercial, depende sa ilang kilo yung papakain nila. 1 bag, gada isang ulo. Ayun. Okay. Madagdag ko lang din doon sa nabinggat ni Miss Ana. Kasi kapag nutrition, kapag nag-introduce tayo ng pagkain doon sa bake, so kailangan din natin yung tamang lagayan. So dapat yung naaabot nila para masanay sila sa pagkain. Kaya dapat mababa yung kainan na ibibigay natin doon sa mga babies. At iyon, malagdag ko, kailangan lagi may tubig. Yes. Kasi ang biik, pagkakakain niya, pag nai-introduce natin, ay laging iinom. So, yung iba na pinapractice sa ibang bansa po, yung trial nila, nakita nila na mas maganda, iuuna muna yung wet feeding.
kahit na dediyan ng gatas, pero yung pakain na introductory nila is wet pa rin. Kasi mas maganda yung kinalabasan. Oo. Tapos habang nag-ship sila ng hog pre, saka doon sila mag-i-introduce ng wet feeding. So may mga blocking feeding yung ginagawa nila. Kumbaga sa umaga, ito lang yung kilo na ibibigay nila. Wet feeding yon. Pagkatapos ng ilang oras or maubos nila yon hanggang maghapon, magta-try sila, creep feeding pa rin yun o creep feeds. Dry feeding naman. So, kumbaga, Alternate? pinapractice nila ng wet at saka dry feeding. So, activity meow, no limitation. No limitation. Ang inalo lang yung blocking feeding ang ginagawa nila. Kasi kinalabasan, halos 100% survival yung mga iniwalay nilang biik. Okay. Okay, so kung may tanong po kayo, mag-message lang po, ano? Next na paraan, Ayan, patibayin ang immune system ng biik. paano ba mapapatibay yon? Yes. Nutrition, Lagyan ng pako, diba? lagyan Nutrition, of course. Yes. Tamang nutrition yung ibibigay mo dun sa beef mo para maging matibay yung immune system niya. At the same time, makalaban yung katawan niya dun sa mga sakit na dumadapot sa ating mga alaga. Tapos, yun nga, yung mga kinakailangan vitamins, yung mga kailangan vaccine na kailangan ng biik. Yun, kailangan wag nating parang ipagsawalang bahala lang. At saka tiyakin nila na talagang efficiently working Yes. ang mga cells ng hayop para lahat ng tinitake niya, gamot man, nutrition man, vitamins man, talagang mapapakinabangan at gagana yung cells niya para yung mismong cells niya ang lalaban sa mga Yes. karamdaman na ito. Yes, dyan pumapasok ang ating technology. Yes. Yan. Okay? Yan. Ayusin ang pangangasiwa ng babuyan. Ito yung farm management. Yan, nabanggit na natin, yes. Binabanggit natin kanina. Unang-una dyan, yung ventilation, yung cleanliness ng ating mga pakainan. At the same time, yung cleanliness din ng ating paligid. Yes. Tapos yun nga na dapat laging malinis yung tubig na ibibigay natin sa ating mga Baka hindi na biik. naglilinis ang painuhan. Kailangan fresh lagi ipapakain sa kanila. At saka yung mga dapat hindi makapasok doon sa loob ng ating kulungan, iwasan natin Yan, yun. especially And then mga proper backyard. ventilation. Oo. At saka yung mga nag-aalaga ha, nako, baka kala nyo nalimutan na namin. Bawal na bawal po na yung caretaker o yung nag-aalagang pumapasok sa loob ng kulong at humahawak sa mga baboy ay naninigarilyo kasalukuyan. Bawal na bawal po yung retainer pala ng virus, Yes. smoke. Yes. At saka yung biosecurity. So, kailangan kung marami tayong mga biik, hindi basta-basta tayo magpapapasok doon sa farm natin. Kahit maaari magkaroon tayo ng disinfectant bath. Tapos, Ayun. Kung ang farm mo ay malaki, so yung mag-designate ka lang ng isang caretaker mo doon sa isang biikan lang. So, hindi na siya dapat mag-transfer sa ibang doon lang biik siya. sa patinig, doon lang siya. So, kung lalabas man siya, kailangan proper na paghuhugas, meron tayong lab gown, hanggang maaari. Speaking po ay, madagdag ko lang po dun sa usok. Kasi po, yung nicotine po kasi, na meron sa mga nagsisigarilyo, may nicotine po yan. Yung nicotine po, fatal po para sa mga vape yun. Yes. May parang, kasi ang isang, alam ko, isang stick ng sigarilyos, meron pong parang 7% nicotine. Pag na-inhale siya Sa ng isa lang. biik, Hindi po siya actually may inhale, kumakapit po siya sa kamay. Yung nicotine okay. kumakapit sa bibig. Once na makakuha lang ng 0.4% ng nicotine ng inhale, ay ang big po, kumayari po sa fatal na po siya, magkakaroon na po siya ng kidney failure. Yes. Okay, Opo. so Magkakaroon na siya yatanda po ng natin yan. lung. Kasi Correct. hindi alam ng mga ibang farmers. Lalo na yung farm owners. Yes. Tsaka oo. po pag nanigarilyo kayo, hindi naman po nawawala kagad sa katawan yan eh. Pagka nanigarilyo ka sa kamay mo, kahit maghapon nandyan yung nicotine. Kaya pag may alaga kayong baboy, may para pong tatay na rin kayo nung may baby kayo. So, Ibas-ibas mo. kailangan proper disinfect ng mga kamay bago humawak ng mga Yes. biik. So, syempre, dapat yung mag-aalaga, walang sakit. Kung physically ill yung caretaker, hindi ka pwedeng humawak sa mga alagang biik. Isa pa po dyan, malinis dapat sa katawan. Baka naman mas mabaho pa sa hayop yung caretaker niya. Hindi yun lang. Ayun, okay. Next, number? Number 4. Or, tutukan ang pangangalaga sa mga biik. So, management pa rin. Nabanggit na po natin. Yes, dapat. Tutukan kasi, yun nga, sabi niya, tender loving Loving care. care. At hanggat mari po sana,
Eh, yung may-ari, nakakatuntong naman kayo dyan at nakakahawak na alaga nyo. Wag lagi ipaubaya sa caretaker. Yes. Hanggat maaari, alam din natin yung magiging problema. Tsaka dapat po may recording kayo, kumbaga kung anong araw, anong date kayo nagbigay ng ganitong vitamins, ng ganito. Kailangan alam nyo, vitamins or vaccine. Kailangan alam nyo po kung ano yun, kung anong date. Hindi mo pwede basta bigay ka lang ng vaccine or ng vitamins. Mali mo, madoble, ma-overdose pa. Yes. At saka yung i-vaccine natin, alam natin kung expired na o ano. Mhm. At saka dapat well kung saan natin nilalagay. Ayun. Oo, sa modern, ano pa naman ngayon, modern era, sabi nga new era, ng pag-aalaga ng baboy, lalo sa ibang bansa, ginagawa na to, no? Yung namomonitor nila sa TV pa lang, at saka yung parang camera na yon. Minsan naman, kung wala kang ganong gadget, ang ginagawa nila is merong parang window na salamin, na tagusan, nakikita mo yung galaw ng baboy. Dapat na monitor nyo, natatandaan nyo kung ito bang grupo na ito, meron diyang umiiyak lagi, merong naiiwan, tutok. Hindi yung medyo maliit na to, ayaw nyo pang tutukan ng pagpapakain, baka nga nabubuli siya. So talagang kailangan focus, ano. Okay, so next is number 5. Number 5 po dyan. Tiyakin na malusog ang inahin. Ayan, yan. Ano ba connection nun? Para magtagumpay na maiwala yung biik. Unang-una po dyan yung gatas na ipinapadede po nung inahin. Kailangan po, yung nutritionally aspect, kailangan fully, kompleto yung nutrition ng inahin. Kasi yung nade-develop ang immune system ng biik, yun sa colostrum na nadedede niya ng mga inahin, ng mga biik eh. Yes. Kaya At saka sabi dun sa mga expert, ang biik, hindi kumakain lahat. Kung maganda ang sustansya na nakukuha sa gatas ng inahin, ang biik hindi kakain ng solid food yan. 2 linggo puro gatas yan. So, pero kung ang inahin natin ay hindi maganda ang gatas, so kailangan natin talaga mag-supply ng magandang pagkain na crib feeds. Pang-supplement. Pang-supplement. So, tanong ko lang, bakit ba hindi gumaganda ang gatas ng inahin? Siyempre, hindi maganda yung unang pagpapaalaga. Saglit pa lang dumalaga. Dumalaga O yung pa time lang. na nagdadalang tao siya o nagdadalang biik, hindi natin binibigyan ng magandang nutrition, management, payat, o kulang yung pinapakain natin. Di ba parang sa tao lang din yan, mga partners, kapag ang nanay pinagbubuntis niya yung baby niya, tapos siya mismo malnourished. Anong kalalabasan no anak? Maaaring marami siyang sakit na matataglay. Yes. Lalo na kung naglilihi yan. Gusto ko naman sana hindi mo pinakain. Ayun, speaking po sa naglilihi, bibigyan ko lang ng trivia sa naglilihi. Ang naglilihi po kasi, diba, minsan napaglihian nila yung maasim. Yung may mga certain na lasa or prutas na gusto sila. Yung po pala, hindi lang sa psychologically. Ano po pala, hindi lang po parang gusto lang nila. Meron din pong factor ng physical na yung kulang na nutrients sa katawan mo. Katawan ng tao. Hinahanap mo yan, oo. Nahanapin. Oo naman. Ganun din po yung sa baboy talaga Tama dapat. yun. Kapag kulang po yung kulang yung nutrients, kailangan isusupply mo eh. Yes, oo. Hindi yung pwedeng pakain ka ng pakain. Diba, may mga program tayong ibinibigay na dapat ito yung pakain pagdating ng first 2 weeks, 3 weeks, hanggang 90 days. Ito yung dami na dapat ipapakain natin sa kanila. Dapat sundin natin yun para lumabas yung mga biik na healthy. Yes. So, mapipig. And Oo, then, paglabas pa lang ng pinkish na yun. Parang Palusot. sultan. less yung problem natin. Yes. Any additional inputs or may ipadadagdag? Okay, ano man po ang inyong nais pang i-share sa amin, feel free to message us at yan po ay ating bibigyan daan. Ngayon po, tutugtungan na namin ito dahil sa ang topic naman natin tungkol sa pag-aalaga. Puntahan natin ang paano ba mag-alaga naman ang ibang bansa. Medyo mag-break tayo ng konti. Paano naman kaya alagaan sa ibang bansa ang mga biik na bagong silang hanggang sa maiwalay? Ito, kaalaman itong dagdag. Okay? Ayun. Actually, yun yung iba na banggit na natin kanina sa discussion natin, no? Kasi sa ibang bansa, parang kasi
kung titingnan mo, yung pagwawalay, yun yung medyo critical na period sa ating biik. Kasi imagine niyo kunyari may kung tayong mga tao or sabihin na lang natin sa bata, meron na siyang nakasanayang inumin. Tapos bigla-bigla mo na lang papalitan. Parang kumbaga kung i-compare sa biik, parang stressful sa kanila kasi syempre parang ito na yung alam kong lasa. Lasa. Tapos biglang magi-introduce ka ng parang yun nga sasabihin mo ito yung mas nakabuti sa kaso parang struggle para doon sa ating Pinipilit. biik. Oo. So kaya nga makakatulong dito yun nga yung from pagdedede nila papunta sa pag-i-introduce ng ating mga or ng pag-i-introduce ng dry feeding. Yun nga importante na katulad yung pagpili natin ng mga crib feeds na dapat kumbaga similar or parang meron pa rin siyang kahawig na amoy or lasa para hindi mabigla kasi yun nga nagti-trigger para mag-create ng stress sa ating mga biik. So yun. Okay, ako naman nais ko i-contribute yung paraan ng pag-alaga ng piglets sa Canada. Some information lamang. Sa Canada, ang nursery piglets sila, pinapakain nila ng mga crib feeds, And yung mga gestating sow pa lang, mga buntis pa lang, group housing sila. Yes. Recently lang to, I think 2013 o 2014, nagpasa ng batas ang Canada na group housing na ang gagawin nila, hindi na sa gestating. So, yung mga buntis na ito ay sama-sama sila. At hindi mangyayari yung pag-aaway-away, yung aggressive sila dahil sa pare-pareho sila ng sitwasyon. Okay? So, alam nila yung mga gusto nila, kung ayaw nila nagagalaw, kung ano man. Hindi sila mag-aaway-away. And then, pagdating sa lactation, sa yung mga biik nila, may input doon na, ano ba yung castration sa Tagalog? Yung pagkakapon. Ayan. Sa pagkakapon doon, after 10 days lang nila ginagawa yan na may analgesic at saka anesthetics. So, may analgesic ng gamot, meron pang anesthesia. Pero kapag below 10 days, na siyang nire-recommenda nila, hindi sila gumagamit ng anumang mga pampamanhid. So, kapag umover ka, yun, gagamitan na nila. At saka parang surgery na sa kanila yun. Ang alam ko, yung iba nagpa-practice after 1 day, pwede nang kapunin. Yes. So, kung below 10 days, hindi sila gagamit ng at yun ang mas rekomendado nila. Okay? So, kung sakaling lumabes, dapat gamitan nyo ng ganito. Yun ang sa kanila. So, between 14 to 28 days of age, abruptly talagang iwawalay na nila yan. 14 days to 28 days between those age. Biro mo 14 days lang, walay na. And ang salita nga nila, abruptly. Talagang, di ba? Nawalay na agad. And then yung mga winalay na mga piglets or weaned pigs ay sinosort out nila. Pag wawalay na nila, tigka kanya-kanya ng weight yan. Okay. According to weight Weight naman. na agad and hinahouse nila sa nursery pen, sama-sama magkaka-weight until they reach 8 to 10 weeks of age. You see? So, yun ang paraan ng Canada sa pagpapalaki ng kanilang biik hanggang sa maiwalay. Yun. Na-share lang natin. Yes. Pag naisip ko lang, kasi may tendency, di ba? Ang sabi, pag naghiwalay ka, huwag mo isasama doon sa hindi ka mag-anak o hindi kapatid. Kasi doon nagkakalaw ng Awayan. pag-aawayan. Kasi barakuhan Siyempre, magkakapatid ka, tapos may ibang hindi mo kapatid, syempre, hindi ko to kapatid Parang ganun di ba, nagkakabarakuhan. Kaya, ang practice dito sa atin, alam ko, is hindi magkakasama. Kailangan. Pero dito, pero nakikita nyo sa ibang bansa meron din ako tinignan na ibang bansa na ang kanila kaya ko tinignan yon kasi nga sa research is yung ginagamit nilang medium para sa beddings. So, yun, dayami. Diba? Dayami, niro-rolyo pa nga pakakapal-kapal yun. So, 1 meter thick ang kanilang beddings. Yun, talagang bubuksan nila ang gate, sama-sama ng edad. Hindi naman magkakapatid yun sa dami. sa dami. But you see, hindi sila nag-aaway. I don't know why. So, yan sa nakikita ko yung bago sila iwalay, proper nutrition, well ventilated, so hindi stressful yung mga biik. So, parang okay lang. Kumbaga, na-introduce sila sa groups na
alam ng mga biek na mapupunta sila sa gano'n. Parang gano'n eh. Kumbaga may ano na sila, Kondisyon na. condition na yung mind nila na gano'n eh. Gano'n yung magiging sistema. Pag once na nasa age sila na gano'n. No. Diba? Kasi syempre sa breed na rin. Iba-iba ang breed ng mga ibang bansa eh. Oo. So, may, diba, yung selective Baka yung mga breed nila, yung Oh, mga breed, diba? wala na yung pagiging aggressive. Yung stress, hindi na. Wala So, na stress. Factor Pwede. yun. Pero yung sa ating dito, syempre, iba-iba rin naman yung mga Oo. breed natin. Lalo na kung mga backyard, eh talagang kumbaga sa tao, kung galing kang tundo, eh tundo rin yung ugali mo, di ba? Na-train, oo. Hindi na natin yung environment na Kinalaki. or Kinalakihan. saan nanggaling yung Kinalulugaran. diba? Ayun. Sa Ayun. kahit Meron yung naman mo, po, meron naman po sa Japan, sa parang Nagasaki lugar. Sa Japan naman po, bago nila iwalay or habang winawalay nila, nagbibigay sila ng lahat ng comfort na pwedeng ibigay sa bieg, ibibigay nila. Lahat ng pampatanggal ng stress. Kasi para sa kanila, ang stress talaga sa mga bieg, yun po yung nakakasimula ng fatality. Yun po nakakapagpabawa sa bieg. Kasi pag stress ka, nandun yung aggression. Kahit naman sigurong stress, kahit yung mga kasama natin sa opisina, pag stress ka, kapag mainit ang ulo mo, yung mga kasama tatalakan mo, di ba? Ganon din yung sa mga baboy, sa mga bieg. Kapag ka-stress ka, hindi mo na nga siya kaano-ano, hindi mo na nga siya kapatid. Pagka napalig sa'yo, magkaaway-away talaga. Sino ka ba? Tsaka Ano ka ba? importante talaga yung groupings. Yung, pag samasamahin mo, yung malalaki, grupo ng malalaki, grupo ng maliliit. Para Kasi nga, bullying iwas din. bullying. Yun yung isa sa napansin ko eh. Yung pagsama-sama ng mga malalaki. Alam niyo kung bakit? Kasi paglagay mo ng pagkain, hindi na sila magiging aware na iipitan yung maliliit. Hindi na sila mag-aagawan kasi pare-parehas yung body build nila. Saka ano pa, isang dagdag pa rin, sa ibang bansa naman, doon, according doon sa pag-experiment nila, tinitignan nila hindi sa timbang. Okay. Sa timbang, sa days na ihiwalay nila, mas nakita nila doon sa 28 to 35 days, kailangan doon maghiwalay o doon natin ihiwalay yung mga biik. Kasi, bakit? Doon sa pag-aaral nila, sa 21 days, doon nagkakaroon ng mas mataas yung mortality rate. At saka yung sinasabi nating winning lag. Kasi yung 21 days, usually, ang mga kilo na ni 6 something lang. 6 kilos, 7 kilos. Pero pag ang biik ay nasa 10 kilos pataas at nasa 35 days po yan, mas nakikita nila pag hiniwalay nila less stressful sa mga biik. So tapos mas madaling lumaki kasi halos 5 to 10% yung waning gain nila is mabilis. So yun ang nire-recommend nila. Tapos at saka mapapansin daw dito pag siguro, di ba may mga biik na umiiyak ng umiiyak? Oo. Yung call yun ang tinatawag nila mga call. Pag mga ganong age daw, nasa 21 days lang yan at nasa kilo ng 5 to 6 kilos lang. So, yung daw, kailangan tutukan. Tutukan natin na hanggat maaari, isusupplement natin sila ng magandang nutrisyon, yung management, saka yung TLC nga sinasabi. May mga nanay naman na kinakantahan pa nga niya yung babies niya. Diba? May mga mothering ability na So, maganda. pagka magwawalay ka pala, kailangan tama sa edad. Sa edad at saka sa weight. Sa weight, tama Oo. sa edad, tama sa weight. Tapos kailangan, walang masyadong stress. Oo, yes. So, Pero yung dito, yung practice ng mga backyard, nakikita natin, yung nakakausap natin, sila, naghihiwalay sila ng mga 60 days nga eh. Bago nila ihiwalay. 45 ang average. Oo. Yun ay nasa, 20 kilos na yun. Pero Yan. may lilinawin lang po ako Yung po mga example namin dito kung nasa lugar ka, kung meron po kaming burst of emotion, example lang po yun. Yes, Regardless po kung tagasan kayo or kung ano po, basta example lang po. Yes. Okay. So, ano pa ang mga pag-aalaga na estilo sa ibang lugar? Na ito po kaya natin binibigay sa inyo as an additional knowledge or sabi nga information, malaman natin kung yung bang way nila pwede natin i-adapt dito. Bukod pa sa mga technologies or innovations na pwede natin i-apply para mas ma-improve ang ating production. Yes. Tignan nyo. Yes. Doon sa summarize natin, ito yung mga standard or normally na ginagawa ng mga backyard, matataas, yung mga malalaking farm. Pero using our technologies, Yes.
in 28 days nga, hindi nahihirapan sa paghihiwalay kasi doon sa stage na yon malalaki ang biik. Pagkasilang pa nga lang, malaki na eh. Malalaki na. 1.5 to 2 kilos. Hindi na natin kakailanganin na mas tumagal pa yung mga biik para ihiwalay. Kasi almost, sabihin na lang natin 90%. Ano na sila eh? Ano ba to? Paano ba tawag doon? Ready na sila? Hindi na Yes. sila yung mukhang maging kawawa? Pwede mo na silang alpasan. Kasi nga mataas na yung immune system. Hindi na kailangan pang mag-adjust doon sa environment na pupuntahan nila. Yes. Dun sa, ano masasabi niyo dun sa yung meron kasi akong nabasa na pwedeng maghalo ng antibiotic powder sa pakain ng mga first 10 days ng pagkawalay nila. Kasi daw para mas malesen yung mga mikrobyo sa bituka nila habang nag-a-adjust Yes, pa. pwede naman yan. Depende kung ilang dosage. Kasi pag nasimulan mo yan at hindi proper, mas lalo nagkakasakit or mas prone sa infection or bacteria yung mga bed. Kasi nga, syempre, 10 days lang yan, hindi pa ganong kataas yung immune system nila. At saka yung proper digestion, utilization ng nutrient, ay hindi pa ganong ka-develop. Doon sa nabanggit ni Miss Ana, doon sa pagwawalay doon sa bake, dito sa atin kasi 'di ba mga 45 days lang. Isa din kasi nag-factor diyan, kaya 45 days lang din natin iwawala yung ating mabake para naman din doon sa inahin. Yun. Para makapag-inhit ulit yung inahin. Oh, yes. O kaya, doon sa using our technology, 28 days nga. Yes. Pwede Mas na maaga. iwalay. Ibig sabihin, mas madaling Maraming manganak. beses na Oo, magbuntis at mga so, anak. yes. Tsaka pag gagamit po kayo kasi ng technology, meron kayong room for experiment. Yes. Kung ang tingin nyo kung mas maganda resulta ng technique nyo, edi yun po ang gagawin nyo. Kasi hindi po kasi tayo pwedeng kumuha ng mga technique sa ibang bansa eh. Pwede po kayo kumuha ng ibang techniques, pero wag nyo pong lalahatin. Marami pong factors to consider. Nandiyan po yung environment. Kasi iba po yung klima nila, iba po yung lugar nila, nasa ibang, yung sa geography po nila, malayo sa atin. Parang malayo po yung environment nila kaysa sa atin. Kung hindi mo pwedeng gayahin, yung climate nila, malay mo, yung design ng kulungan nila ay para sa malalamig na lugar. Gagawin mo yung design ng kulungan nila sa sa malamig na lugar, sa mainit na lugar. Hindi syempre, hindi uukma. Kaya marami po tayong way para ma-discover gamit ang Atovi, ang technology, para magkaroon tayo ng technique na kung saan aakma dun sa lugar natin. Ayun. Ano ba yung advisable nating temperature dun sa mga winawalay na biik? Yung mga kailangan nila. Hanggat mari sana hindi siya tataas sa 30 eh. Kumbaga parang yung karaniwan lang. Room temperature, parang gano'n, no? At saka may dagdag natin, at least you have the option, mga kaibigan, mga friends, na kung sakali man po, maging parang normal lang kasama ninyo, no, sa pag-aalaga ang technology na aming nababanggit, lalo nakita nyo yung mga biik. Napakadalang nung mapisa ng inahin yung biik. Why? Hindi madalas sa magaling yung biik, kundi maliksi yung agility niya, no? Alam naman ng biik agad yung pumupwesto yung inahin para ibagsak yung katawan, di ba? Pero madalas, sabi nga nung mga nag-report sa atin ng mga friends natin sa Atobi, ay hindi napisa kasi maliksi yung mga biik. Kasi pag alam nilang hihigani, agad sila Takbuhan na sila eh. Takbuhan na. Oo. At saka, never na magtagal yung mga pagtatain na yan. Minsan kasi hindi na iwasan magtayo dahil sa stress. Halimbawa lang yan. Pero kung naka-technology, napakadali pong maka-recover. Ayun. So, yun po, mga nabanggit namin sa inyo, hindi naman namin masyado na elaborate yun, Yes. At least you have the technology that can help para lalong mas mapaganda ang ating pag-aalaga. At mag-survive yung ating mga biik na inanak hanggang umabot sa walay. Yun nga, ibig sabihin, pinapalakas niya talaga yung immune system ng ating mga alaga. Para yung yung cells mismo, yung antibodies mismo, yung makatulong dun sa mga pagtatais, sa mga at mga biik. Ayun, pangalaga natin tuloy-tuloy, hindi lang hanggang sa makapanganak sila ay okay na. Parang mas maging careful pa nga tayo after nilang ipanganak, yung dun sa stage ng pagwawalay, kasi yun yung critical period ng mga Yes. Sa aking personal lang na opinion, naging parang barometer kasi ng ibang bansa o na ibang tao na
kapag ito ang dami ng biik na inanak at nagsaksid ka hanggang sa maiwalay ito pa rin, parang yun ang nagiging basis nila doon sa inahin na siya ay magaling na inahin. Pero kung tutusin, sa panahon ngayon, sa aking pananaw, hindi na ganun ka-exactly ang sitwasyon. Kasi minsan wala namang kinalaman yung nanay doon sa ano, kundi dahil doon sa immune system minsan. Pero minsan naman wala ring immune system na may pamamana doon sa biik. So, it all boils down sa good management, tutok na pag-aalaga sa ating mga biik, nutrition, ibigay niyo yung magandang nutrition, kalidad ng pag-aalaga, focus, at saka higit sa lahat ay kailangan po natin ng hands-on. Hands-on, yung mga kamay nyo mismo ang hawak dyan. Hindi puro tawag. Puro tawag lang. Tsaka adaptive tayo sa mga makabagong technology. Like yung Atomy. Ayan. Okay, so sana po mga kaibigan nakatulong ang aming munting mga kaalamang ibinahagi sa inyo. Any additional inputs mga madam? Ayun, Okay sa na? mga nag-aalaga na nagpa-practice ng mga makabagong pamamaraan na pwedeng i-share po sa atin, mag-message lang po kayo sa amin. Makakatulong po ito dun sa mga magsisimula pa lang na mag-alaga ng baboy. Kung Ayun. meron po kayong mga questions, kung meron po kayong gustong malaman, or kung gusto nyo pong matuto, pwede po kayong pumunta dito sa office, one-on-one seminar po ang mangyayari. Pero pinakamahalaga po dito, pumunta po kayo sa seminar namin. Sa May 25. May 25. Next apo. week na yan. Ayun. Para Okay. mas matuto po kayo. Sige, batiin natin yung ating mga friends Yes, na opo, kanina ang pa dami nandidiyan. Sino Ayan. kayo una kanina? Yan, si Ma'am Marivic Marshall. Good afternoon. Dapper po. Si Juday, hi! Sana well ka na. Kamusta ka na po? Kay napakaganda, napaka-sexy si Ma'am. Yes naman. Kumusta po kayo dyan? Matagal na tayo hindi nakikita, Ma'am. Kay Jelson Mancha, good afternoon. Si Juliet Gala Magadan. Yes. Hello po, Team Matogi. Good day po sa inyo. Ay, good day din po. Ayan, kay Sir Jelson Mancha. Hi, Team Atovi. Hello and regards. Have a nice day. Yes, Thank Benjamin you. Legarde. Good afternoon, Team Atobi. Kay Mary Bulay Ogdina. Hello, Team Atobi. I learned a lot from you. Ay, Thank you. salamat naman po. Thank you po. Ito po yung regular viewer natin, si Ma'am Irish Spencer Spiritu. Good afternoon po sa inyong lahat. Ang hirap talaga ng bulto sa F. Yes, good afternoon po, Ma'am Irish. Ayan. Ayan, kay Syncopado. Saan po nakakabili? Yes, i-message po namin kayo. Mag-message po kayo dito sa Facebook account namin. Yes, si Sir Alvin Montesilio, good afternoon. Ah, hello, sir. Kay RJ, Kay RJ Malasa, good afternoon po, Team Atobi. Live po pala kayo ngayon. Nandito po ako ngayon sa labas. Hello po. Andiyan pa po ba kayo? Sana. Loob. Ayan, kay Sir John Jacob Santos Cruz. Good afternoon. Yes, Jason Gonzalez. Jason? Mary Vic Marshall, good afternoon. Bakit ba pag bulal ako palaging sinisisi? Sabi ni Miss Luz pa ako, patawa ka, Daryl Ray. Ayan, kay Ma'am Shirley Abejero. Good afternoon. Ay, Ma'am Shirley. Ma'am Shirley Aberejo. Mayaman yan. Mayaman Yes. yan. Ay, madam. Yes, good afternoon na rin kay FARA. FARM. RM Farm. Ayun. Yes, kay Sir Teddy De Guzman, Teddy Daniedo. Kay Sir Narciso Francisco. Ansel. Yes, Ayan. saka po binabati ko po ng belated Happy Mother's Day lahat ng mga moms. Yes. Ayun. Maricel. At yung mga karanasan ninyo at saka mga paraan ninyo para lalong gumanda ang pag-alaga using the 1:5 hog budget weeds, feel free to share your inspiration sa ating mga kababayan. Yan. At saka huwag niyong kalimutan yung ating seminar again. Yan, sa May 25 po, malapit na po. Ayan, 8 a.m. po dito po sa Atoby Office sa Villa Carolina, Wantunasan, Muntinlupa 2 weeks City. na lang eh. Yes. Saka banggitin na rin natin sa June 26 to 28. Yes. May andyan po tayo sa may World Trade Center. Ayan, magkita-kita po ulit tayo. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong panonood sa Farmer's Talk. Hanggang sa susunod na Sabado. Ayun. And always remember, Team Atoby will continue to educate, share, And inspire others. Bye-bye! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim,
pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.